Delta Whiskey, Mexico Zero Romeo Delta Whiskey. Romeo Delta. Noong 2015, ang Chinese na si Wang Nan na lumaki sa mahirap na pamilya ay nilisan ang kanyang trabaho at ginamit ang lahat ng kanyang ipon para tuparin ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling restaurant. Sa loob ng 2 taon, ang negosyo niyang ito ay lumago at siya ay nakapagpatayo pa ng ilang branch sa iba't ibang lokasyon sa Thailand. Taong 2017, habang siya ay nasa business trip sa Thailand, nakilala ni Wang ang simpatikong si Yu Xiaodong at sila ay nag-umpisang mag-date. Matyaga siyang sinuyo ni Yu. Sinusulatan siya nito ng mga love letters at mga tula. Tuwing umaga ay nagtutungo si Yu sa kanyang tahanan para lamang ipagluto siya nito ng almusal. Pag sila naman ay lumalabas, parating si Yu ang nagbabayad ng kanilang mga bills. Madalas siyang nireregaluhan nito at dinadala sa mga romantic dates. Nakita niya na si Yu ay maalalahanin, responsable at financially independent. Ang mga kaibigan ni Wang ay hanga dito. Naisip din ni Wang na walang nagbigay sa kanya ng ganitong klaseng atensyon kundi si Yu lamang. Pakiramdam niya noon na ang pagkakakilala niya kay Yu ay isang napaka-espesyal na pangyayari sa buhay niya. Sa mabilis na panahon, ang relasyon ng dalawa ay lumalim pa. Nakita ni Wang ang sinseridad ni Yu, kaya makalipas lamang ang 2 buwan, ay pumayag na magpakasal si Wang dito. Ang mag-asawa ay nanirahan sa China at parating bumibiyahe sa Thailand para sa mga business trips. Inakala ni Wang na natagpuan na niya ang kanyang soulmate sa katauhan ni Yu. Pero habang nagdaraan ang mga araw, ay marami na siyang natutuklasan tungkol dito. Lumabas na ang totoong ugali at kulay ni Yu. Napag-alaman ni Wang na ang mga magagandang katangian na ipinakikita noon sa kanya ni Yu ay pawang mga pagkukunwari lamang. Matapos nilang ikasal ay hindi na siya pinagtuunan ni Yu ng pansin. Ang mga espesyal na pagtrato sa kanya noon ni Yu ay nawala na. Ang oras ni Yu ay iginugugol na lamang niya ngayon sa paglalaro ng video games. Walang pagtatangka si Yu na tumulong maghanap buhay kay Wang. Isang araw, ang mag-asawa ay nasa isa sa mga restaurant na pag-aari ni Wang. Noon ay sobrang busy si Wang at ang mga empleyado sa pag-aasikaso ng kanilang mga customers, habang si Yu naman ay nakaupo sa likod ng kaha at busy din na naglalaro ng games sa kanyang telepono. Walang pakialam si Yu sa mga nagaganap sa kanyang paligid. Hindi siya nag-alok ng tulong man lang. Kahit nang si Wang ay aksidenteng nadula sa hagdan, ay hindi man lang ito natinag. Tumingin lang siya sa direksyon ni Wang at pagkatapos ay itinuloy na nito ang paglalaro ng kanyang telepono. Ikinalungkot ni Wang ang pangyayaring ito. Ang noong napakamapagmahal at maalagang lalaking nakilala niya ay huwad lang pala. Makalipas ang ilang panahon sa kanilang pagsasama, sinabi ni Yu kay Wang na siya ay napasama sa mga maling klase ng kaibigan. Binanggit nito na isinama siya di umano ng mga kaibigang ito sa sugalan at doon siya ay natalo sa pustahan. Nagkautang daw siya ng 1 million yuan. Ito ay ikinuwento ni Yu kay Wang nang may luha pa sa mata. At sinabi pa nito na siya ay sinisingil na ngayon ng kanyang mga taong pinagkakautangan. At manganganib na ang kanyang buhay pag hindi siya kaagad matulungan ni Wang. Dahil sa awa sa asawa, pumayag si Wang na bayaran muna ang kalahati ng utang ni Yu. Sinabi ni Wang na kung magbabago ng pag-uugali si Yu at hindi na magiging tamad, ay tutulong siya na bayaran na ang 500,000 yuan na natitira sa utang nito. Simula noon ay nakitaan na nga ng pagbabago si Yu. Tumigil na siya sa paglalaro ng video games at tumutulong na sa mga negosyo ni Wang. Makalipas ang 2 buwan, si Yu ay basta na lang naglaho. Hindi makontak ang kanyang cellphone. Isang araw, habang busy sa paghahanap si Wang sa kanyang asawa, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang accountant at sinabi nito na si Yu ay naglipat ng 5 milyong yuan sa kanyang personal account. Inireport ni Wang ang pangyayaring ito sa mga otoridad.
Pagkatapos ay naaresto si Yu at nadetine sa isang istasyon ng pulis sa Thailand. Sa kasamaang palad, ang 5 million yuan ni Wang ay naisugal na pala ni Yu. Masama ng loob ay umuwi si Wang na kasama pa din ng asawa. Sa kanilang bahay, ipinagtapat ni Yu kay Wang na noon sa China, ito ay nakulong na ng 8 taon dahil sa pagnanakaw. Dahil sa kanyang mga nalaman, napaisip si Wang kung gusto niya pa makisama kay Yu at ituloy ang kanilang relasyon. At habang tinitimbang niya ang kanyang sarili at iniisip ang kahahantungan ng kanilang buhay mag-asawa, napag-alaman ni Wang na siya ay nagdadalang tao. Dahil sa pangamba na walang tatayong ama sa kanyang magiging anak, pinatawad ni Wang si Yu. Para ayusin ang kanilang relasyon, makapag-isip ng kalmado at klaro, niyaya ni Yu si Wang na magtungo at mag-hike sa Pha Thiem National Park sa probinsya ng Ubon Ratchathani. Ang national park na ito ay kilala bilang mabundok na lugar at maraming magagandang rock formations. Noong umpisa ay nagtaka si Wang kung bakit gusto pumunta ni Yu dito dahil ang pagkakaalam niya ay takot sa heights ang kanyang asawa. Pero ito ay ipinagsawalang bahala lamang niya. Kung kaya noong June 9, 2019, ang mag-asawa ay nagtungo na nga sa Pha Thiem National Park. Kasama ng iba pang mga turista, sila ay nag-umpisa ng umakyat sa mataas na bahagi ng park. Sila ay naglakad habang ine-enjoy nila ang magandang tanawin ng pagtaas ng araw. Nang sila ay mapalayo sa ibang mga turista, niyaya ni Yu si Wang. Sinabihan niya ito na sumunod sa kanya dahil ipakikita niya dito ang napakagandang view ng isang 3,000-year-old na kuweba na malapit na sa kung nasaan sila. Sumunod naman si Wang at naglakad na nga sa direksyon na itinuturo ni Yu. Maya-maya pa ay niyakap ni Yu si Wang mula sa likuran. Hinalikan niya ito sa pisngi at saka bumulong sa tenga nito ng "Go to hell" pagkatapos ay itinulak niya si Wang sa napakatarik na bangin. Matapos na maitulak si Wang, si Yu ay nagmadaling maglakad papalayo. Plano niya na i-report sa mga pulis na ang kanyang asawa ay nawawala. Ang ginawa ni Yu kay Wang ay napagplanuhan na niya. Makailang beses na siyang nagtungo dito noon para obserbahan ang lugar. Napagdesisyonan niya na ang bangin ang pinaka-perpektong lugar para sa kanyang plano. Samantala, si Wang ay nalaglag sa lalim na 112 feet na bangin. Ang katawan niya ay tumatama sa mga puno at halaman habang siya ay nalalaglag. Bumagsak siya sa batuhan at siya ay nawalan na ng malay. Makalipas ang mahigit 1 oras, si Wang ay nagising na ang bibig at ilong ay duguan at ito ay nag-uumpisa ng matuyo. Gustuhin niya mang sumigaw para humingi ng tulong ay hindi niya kaya. Nagkataon naman na isang turista ang napadaan sa lugar at nakita niya si Wang na nakahandusay sa batuhan. Agad naman nag-report ang turista na ito sa mga kinauukulan ng park. Matapos nito, si Wang ay tuluyan na ngang na-rescue at dinala sa hospital para doon nagamutin. Ang kaso ni Wang ay na-report sa mga pulis bilang ordinaryong aksidente lamang. Sa ospital, habang si Wang ay ginagamot, si Yu naman ay todo bantay sa kanya. Sa ikalawang araw nito sa ospital, tinangka ni Yu na ilabas si Wang. Tinanggal nito ang dextrose at oxygen ni Wang at itinulak papalabas ang kama nito. Naharang siya ng mga gwardiya sa nasabing ospital, pero nagpumilit si Yu at sinabi nito na pipirma siya ng waiver at magiging responsable sa kung anuman ang mangyayari kay Wang. Pero hindi pumayag ang mga doktor sa ospital sa gustong ito ni Yu. Dahil sa seryosong kalagayan ni Wang, sinabihan si Yu ng mga doktor na hindi na siya maaaring manatili sa tabi ni Wang sa lahat ng oras. Pwede lamang siyang dumalaw dito sa mga itinakdang oras. Dahil sa mga paghihigpit na ito ng ospital, si Wang ay nakakuha ng pagkakataon na makapagsumbong. Sa ika-5 araw ni Wang sa ospital ay ipinagtapat nito sa kanyang doktor ang mga nangyari. Sinabi niya dito na hindi aksidente ang pagkakalaglag niya sa bangin at ang asawa niyang si Yu ang siyang nagtulak sa kanya dito. Sinabi niya rin na hindi siya kaagad nakapagsumbong dahil noong mga unang araw niya sa ospital ay bantay sarado siya ni Yu at tinatakot siya nito. Dahil nga iniisip ni Wang na kailangan niya ng mas matibay na ebidensya laban kay Yu, kinasabwat ni Wang ang kanyang kaibigan na sikretong inirecord ang usapan nilang mag-asawa. Sa recording na ito, nagawang paaminin ni Wang si Yu. Ang recording na iyon ang naging solid na ebidensya ni Wang laban kay Yu. Mula sa China, ang mga magulang ni Wang ay lumipat patungong Thailand.
Sila na ang tumayong tagapag-alaga ni Wang. Makalipas ang ilang panahon ng pagpapagaling, nagumpisa nang bumuti ang kalagayan ni Wang. Sinabi ng mga doktor kay Wang na ang batang ipinagbubuntis niya ay nasa mabuti namang kondisyon. Pero ang mga magulang ni Wang ay nag-alala dahil sa dami ng mga gamot na pumasok sa kanyang katawan at iniisip nila na baka naapektuhan na ang bata. Kaya si Wang ay napilitang ipalaglag ang bata sa kanyang sinapupunan. Matapos sumailalim sa napakaraming operasyon, si Wang ay unti-unti nang nakaka-recover. Sumailalim siya sa mga physical therapies at rehabilitations para mapabilis na siya ay makapaglakad muli. June 17, 2019, si Yu Xiaodong ay inaresto na ng mga kapulisan dahil sa tangka niyang pagpaslang kay Wang. Ang ina ni Yu ay pinuntahan si Wang, hindi para dalawin ito o humingi ng tawad sa ginawa ng kanyang anak, ngunit para sabihan siya na magsinungaling sa mga pulis para hindi makulong si Yu. Ito naman ay hindi pinagbigyan ni Wang. Dahil dito, nagalit ang ina ni Yu at siya ay ininsulto at sinabihan pa ng masasama nito. Sinabi rin nito na hindi naman siya namatay, kaya bakit kailangan pang tumawag ni Wang ng pulis at ipaaresto si Yu. Sinubukan din ng ina ni Yu na magbayad ng piyansa para makalabas ang kanyang anak sa kulungan, pero hindi ito pinayagan ng korte. Na mag-umpisa na ang trial, nag-plead ng not guilty si Yu sa korte. Pero malakas ang mga ebidensya na inilatag ng kampo ni Wang, kaya nasintensya ng habang buhay na pagkakabilanggo si Yu. Siya ay inutusan din ng korte na magbayad ng 1.1 million yuan na danyos kay Wang. May 26, 2021, si Yu ay naghain ng apela sa korte ukol sa sintensya na ibinigay sa kanya. Dahil sa apilang ito, ang habang buhay na sintensya kay Yu ay bumaba sa 10 taong pagkakabilanggo na lamang na siyang ikinadismaya ni Wang. Matapos nito ay naging aktibo sa social media si Wang. Dito ay ikinuwento niya ang kanyang mga naging karanasan at sinabi niya na maaaring mayroong dahilan kung bakit siya ay buhay pa. Pinapayuhan niya rin ang mga kababaihan na maging maingat at mapanuri sa mga taong nakikilala nila, lalo na sa mga mapapangasawa nila.